patuloy na simulan at tiyakin na makinabang ang mga mamamayan sa ating mga programa at ang ating mga proyekto. Kaya po ay hindi po namin kayo pababayaan. Kayo po ang sandigan ng ating bayan sa pag-unlad, kung kaya't hindi kami titigil sa pag-aagapay sa inyong lahat. Makakasiguro po kayo. Makakasiguro po kayo na ang nasyonal na pamahalaan at ang mga local government ay nagtutulong-tulong upang agarang maipaabot ang mga ayuda para sa mga magsasaka, mga isda, at ang inyong mga pamilya. Ito po ang bagong Pilipinas. Sa panahon ng tagtuyot at... Ayan po, alam niyo kung bakit ko pinapakita yan? Yan po yung pagpapatunay na si Pangulong Marcos nakatutok sa trabaho. Talagang hindi niya pinapansin ang pamumulitika ng mga grupo na anti-Marcos o yung mga DDS. At yung pong lugar na yan ay sa Tagum City sa Davao. So yung Davao Region, Del Norte, Del Sur, Davao de Oro, Davao City, yan po yung ilang beses na iniikot ni Pangulong Marcos. At makikita nyo ang ganitong karaming tao. Tag-ulan. Ayan o. Kaagapay niyo kami sa pagbangon tungo. Thank you sa RTBM, Radio TV Malacanang. Siya po nagko-cover dyan ng galaw ng ating Pangulo. Matutupad po natin lahat ng ating pangarap. Ayan o. Para sa Tagum. Yan ho yung sinasabi ng Pangulo na ang national government o ang kanyang administrasyon nakatutok sa pagbibigay ng tulong at inaalam ang tunay na kalagayan ng mga mamamayan sa bawat rehiyon. At yung Davao Region, Davao City, ang madalas niyang pinupuntahan na kilalang balwarte ng mga Duterte. So yan yung pagpapakita na hindi naman totally deadma or hindi niya talaga binibigyan ng pagkakataon at hindi niya binibigay ang oras para ho dun sa mga anti-Marcos. Ang kanya tuloy-tuloy na serbisyo at pagbibigay ng tulong sa mga mahirap. Mangingisda, okay, ayuda at titulo ng mga lupa para ho sa mga magsasaka. So ayun, di ba? Nagpapatunay na alam ng Pangulong namumulitika lang ang mga anti-Marcos. Alam ng gobyerno under President Marcos na ginagamit ng mga anti-Marcos ang kahirapan ng mga mamamayan. Kaya kanilang kinukumbinsing magalit sa gobyerno. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ang Pangulong Marcos nakatutok sa kung ano ang pwedeng maitulong sa ating mga kababayan. At dahil dyan, isa rin ho sa aking nakikitang dahilan, analysis at ating opinion, yun hong paninira ng DDS at mga DDS vlogger ay hindi po nakakatulong. At hindi ho nakakakumbinsi sila ng tao para magalit sa administrasyon. Kasi ang layunin nito mga anti-Marcos, kumbinsihin ang tao na magalit sa gobyerno at nang kampihan sila sa kanilang mga paninira na mga fake news at mga hindi naman ho katanggap-tanggap na mga pamimersonal. Kaya alam ng gobyerno kung ano yung galaw nila at hindi na sila pinapansin. Sa halip nakatutok na lang si Pangulong Marcos at palagay ko tama yon. Paminsan-minsan sumasagot pero mas priority niya ang tumutok at bigyan ng solusyon ang problema ng mga mahihirap. Anong inyong masasabi dyan? Okay? Ingat po kayo. Marami hong mapanlinlang na mga galawan. Ito pong aking namomonitor at namomonitor nating lahat sa mga public hearings sa Kongreso ng maraming mga komite. Marami pa ho silang nadidiscover. Sa tuwing sila'y mag-hearing, Committee on Human Rights, Illegal Drugs Committee, Justice Committee, Finance Committee, yung Appropriation Committee, at iba pa, Foreign Relations Committee, nakikita ho't lumulutang ang mga ginawa ng nakaraang gobyerno na hindi natin alam kung tama o ito ba'y kailangan. Especially sa issue ng West Philippine Sea na tila walang pinanindigan talaga para sa karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Tungkol naman sa issue ng karapatang pantao, nako, marami. At tungkol sa pera, yan ang mabigat, ay nadidiscovery ho. Kaya kayo mismo, inaanyayahan ko rin, mag-monitor po tayo sa mga public hearings sa Kongreso kasi gumagalaw ang Kongreso.
maraming public hearing at nakikita natin na tama yung kailang ginagawa in aid of legislation at oversight function. Hindi po paninira ang ginagawa ng Kongreso kasi trabaho nilang mag-imbestiga. At kung ano ang sinasabi ng kanilang mga resource person sa kung anong nadiscover at ano ang kailang alam, ayun po yung pinanghuhugutan natin. Hindi tayo gumagawa ng sariling balita. Hindi tayo katulad ng mga vlogger, ng mga anti-Marcos, gumagawa lang ng news para mapag-usapan. Fake news para pag-usapan. Pero tayo hindi. Kung ano ang nangyayari sa public hearing, yan ang nakikita ng taong bayan at ang ating sinusubaybayan at binabasa ko at pinapaliwanag ko. Kaya nga sinasabi ko, marami pang madidiscover, marami pang lalabas na mga kababalaghan or balitang ginawa nila dati na hindi natin alam at lumalabas ng dahan-dahan. Okay? Sige. Isa itong pag-usapan natin itong, ngayon ba ang Senado may oposisyon pa? Kasi ang minority leader dyan ay si Coco Pimentel, Deputy Minority Leader si Risa Ontiveros. Pero tama lang naman ginagawa ni Risa, pero si Coco medyo tahimik. Ito ay kaya ko natatanaw kung sino pa ang lehitimong oposisyon. Kasi yung pong asawa ni Senator Coco Pimentel, kilala ko yan, si Kat Pimentel, ginawa na hong special envoy sa United Arab Emirates. Ibig sabihin, kakampi na ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang Pimentel. Kasi hindi naman pwedeng italaga yan kung walang tiwala ang Pangulo. At si Pangulong Marcos ay nakatingin kahit kanino, basta makakatulong sa kanya kahit anong kulay ang politika, ay binibigyan ng pagkakataong sa mga posisyon na makakatulong sa kanyang gobyerno. Kaya ngayon tanong natin, sino ba ang lehitimong oposisyon ngayon sa Senado? Matapos nga tanggapin ng mga Pimentel ang ganyang klaseng posisyon. Ay asawa ng senador yan eh. Ngayon, yung kampo ni Zubiri, sila ba ay magiging oposisyon? Kasi yung grupo ho ni Escudero, hindi natin may tuturing kung ano talaga ang kailang galaw. Kasi yung mga Duterte senador na identify nating mga taga Davao at mga artistang pro-Duterte rin, ay kasama ni Zubiri, ni Escudero. Kaya nga nanalong Senate President matapos nilang mag-resign nga si Zubiri. So, ano ba ang galaw ng mga artista at mga pro-Duterte senador? Sila ba'y independent? Sila ba'y magiging oposisyon sa Senado? O sila ba'y kaalyado ng Malacanang? So, although ang Malacanang di nakikialam dyan dahil nirerespeto nila yung pagiging independent ng mga senador. Kaya kung ikukumpara natin ang galaw ng Kongreso at Senado, malayong malayo. Sa Kongreso may oposisyon pero nagkakaisa sila doon sa mga in aid of legislation investigation. Sa Senado, parang walang direksyon sa mga investigasyon. Yung kay Bato de la Rosa ang nag-imbestiga na nanira lang sa Office of the President, nawala na. Dahil naniwala sila doon sa sinasabing nagsisinungaling testigo na si Morales. Di ba? Yun po yung mga nangyari. At higit sa lahat, ngayon wala naman hong galaw sa mga controversial sa extrajudicial killing, human rights violation, tungkol sa issue sa usapin sa West Philippines. Walang ginagawa ang Senado. Wala tayong nakikita. So, magkaiba. Tayo naman, mga mamamayang Pilipino at ang vlogger, o mga vlogger, at saka itong ating channel, ay nagbabantay kasi tayo nagpapasweldo sa kanila. Hindi natin sila pwedeng utusan, pero ang kailang ginagawa, ating karapatang talakayin at iparating ko sa inyo kung ano ang kanilang mga galaw. Any comment, reaksyon sa malayang pagtalakay, nasa inyo po yan. Welcome po sa aking mga channel. Subscribe, follow, like, share ng ating mga video.